Carmina's POV. Di na ako nakaligtas pa sa pangulit ni Logan. Halos araw-araw talaga kasi ako nitong nare-remind tungkol sa birthday party ni Peter. Kaya naman no choice ako kung di ang pumayag ng umattend. Isa pa, hindi na kailan pang daanan ako nila uncle dito sa bahay dahil may sariling sasakyan na si Logan. Kaya na namin pumunta sa bahay ni Peter na kaming dalawa lang. Muli kong sinipat ang tingin ng sarili ko sa harapan ng salamin. Sinisigurado kong maayos ang pagkakalagay ko ng makeup. Alam ko naman bagay sa akin ang suot ko. Formal party at kailangan talaga naka-formal na suot ng mga bisita. Karamihan din sa mga posibleng mga bisita ay mga celebrities, kaya nakakaya kung di tugmang pananamit ko ng ayon sa theme ng party. Nakasuot ako ngayon ng color purple elegant knee-length cocktail dress. Pinaresan ko yun ng 2 inches high heel sandals at ilang beses na akong umikot sa harap ng salamin bago nagpa siyang bumaba para puntahan na sa labas ang kanina pang naghihintay kong kapatid. Sobrang excited nito kaya hinayaan ko na lamang. Pinagbigyan ko na dahil alam kong hindi rin ako nito matitiis kapag may kailangan din ako sa kanya. Sa palagay mo, marami kayang magaganda at single ng mga bisita si Kuya Peter? Tanong sa akin ni Logan habang nakatutok ang paningin nito sa harap. Binabagtas na namin ang abalang kalsada at sa sobrang traffic tiyak na nag-uumpisa ng party pagdating namin. I don't know, malalaman natin mamaya, sagot ko. Napansin ko pang makailang beses na pagsulyap nito sa akin bago sumagot. Bakit nga pala wala kang ganang umattend? Pupunta din naman sila Ate Vanessa at Uncle, kaya hindi ka din naman mabobore doon eh. Tapos na rin naman ang mga exams mo, kaya't po pwede ka nang magliwaliw? Wika nito. Para namang hindi mo ako kilala. Active lang ako sa mga party ng pamilya, pero kapag ibang tao, wala akong gana. Sagot ko. Napataas ang kilin nito sa akin bago sumagot. Sa bagay, hindi ka nga pala party goer. Well, thank you dahil napilit kita. Kung hindi ka pumayag pumunta, hindi rin sana ako makakapunta ngayon. Sayang naman, pagkakataon ko na nito na makadaupang palad ang crush ko. Nakangiti nitong sagot sabay kindat. Inirapan ko naman ito. Talaga lang ha? Kaya pala halos araw-araw mo akong kulitin. Sinong malas na babaeng yon? Seryoso kong tanong. May hinahunting palang babae kaya't gustong-gustong umattend sa party ni Peter. Pati ako dinamay. Pwede naman sana siyang umattend dahil siguradong present din naman sila Uncle at Vanessa. Isa pa, kilala naman siya ni Peter. Basta, makikilala mo rin siya. Hindi pa rin naman ako sure sa sarili ko kung magugustuhan ko siya eh. Siyempre, sa TV ko lamang siya nakikita at di ko alam kung anong klase talaga siyang babae sa likod ng kamera. Nakangiti pa nitong sagot. Di ko naman maiwasang mapatas ang aking kilay. Whatever. Bahala ka na nga. Pero hindi tayo po pwedeng magtagal ha. 2 hours lang tayo magsistay at uuwi na din kaagad tayo. Sagot ko. Kaagad naman tong tumango. Sure, yoy kung makakaalis tayo. Subukan mo rin kasi mag-enjoy. Dagdagan mo yung circle of friends mo para naman lumawak yung mundo mo. Sagot pa nito sa akin. Naningkit ang mga matang tinignan ko naman ito. Muli itong natawa. Anong palagay niya sa akin, loner? Hindi ako ganon. Sadyang mapili lang talaga ako pagdating sa pakikipagkaibigan. Pagdating namin sa bahay ni Peter, hindi na ako nagtaka pa na maabutan namin ng maraming bisita sa paligid. Sa bagay, hindi nakapagtataka yon dahil marami talagang kakilala si Peter. Model to at taga-showbiz ang kanyang girlfriend kaya talagang marami ang a-attend. Nandito na kaya sila, Uncle? Muling tanong ni Logan sa akin pagkapasok namin sa loob. Nilibot kong tingin sa paligid at hindi ko maiwasang mapangiti na mapansin kong pamilyar na mukha sa isang mesa. Kaagad kong hinila si Logan kaya't kaagad tong napasunod sa akin. Sis naman, dahan-dahan naman, baka malukot ang suit ko. Narinig ko pang reklamo nito. Hindi ko yon pinansin at kita ko kung paano napangiti si Vanessa na mapansin ito ang pagdating ko. Carmina, mabuti naman at dumating ka. Gusto ko nga sanang magpauwi eh. Hindi ko kaya mag-enjoy sa mga ganitong party kapag walang masyado nakakausap o kakilala ko talaga. Nakangiti nitong wika at nakipagbeso pa sa akin. Nandito rin si Demetrio pero wala ang pinsan kong si Julian. Si Julian nga pala? Tanong ko. Sumulyap muna si Vanessa kay Demetrio bago sumagot. Ayaw daw sumama eh. I don't know kung anong reason. Try ko lang siyang tawagan bukas. Sagot nito sa akin. Napansin ko naman pinaghila ko na upuan ng kapatid ko, kaya kaagad din akong naupo. Grabe, ang daming tao no? Nasaan daw bang celebrant? Hindi pa ba mag-uumpis ang program? Tanong ko. Umiling naman si Vanessa para tandaan na hindi niya rin alam. Nasa paligid lamang siya kanina. Baka iniestima pa ang ibang mga bisita.
Grabe, pansin mo. Halos lahat ng mga celebrities sa mga nandito. Akala ko mga close friends lang iniimbitahan niya. At ganito yata kadami ang close friends ni Peter eh. Nakangiti nitong sagot. Di na ako umimik pa hanggang sa naramdaman ko na naiihi na ako. Kagad naman akong nagpaalam na iihi muna ako. Tango lang naging tugon ni Vanessa sa akin. Nakahanap ako ng mga staff na pa pwede kong mapagtanungan kung nasa ng banyo na marinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Carmina? Tawag pa nito. Wala sa sariling napalingon ako at hindi ko maiwasan na mapansin ko ang isang matangkad at gwapong lalaki na naglalakad papalapit sa akin. Siguro kasamahan din ni Peter sa trabaho niya dahil sa tindig nito. Yes? Nag-aalangan kong tanong. Nakangiti nitong nilahad ang kanyang kanang kamay sa akin para tandaan na gusto niya makipag-shake hands. Nawiwirdohan naman ako na tumitig dito. Grabe ka, hindi mo na ako naaalala? Nagkakilala lang tayo ilang taon na nakakalipas. Sa birthday party din ni Peter, sa yate, nakangiti nitong sagot. Pilit ko namang iniisip ang sinasabi nitong party hanggang sa may isang alaalang biglang bumitaw sa isipan ko. Yes, birthday party ni Peter ilang taon na nakakaraan. 3 years or 4 years na yata? Muli ako napatitig sa kaharap ko noon at nag-uumpisa nang natawa. Grabe ka sa akin. Parang gusto nang magtampo sa'yo ah. Naalala kita tapos ako, hindi mo ako maalala? Partida pa yan ha? May ongoing teledrama pa ako sa telebisyon. Nakangiti pa nitong wika. Pilit kong inaalala ang pangalan nito pero wala talaga akong maisip. I am Johnry. Johnry Menjola? 4 kami magkakaibigan na nakilala ninyong magpipinsan sa yate ni Peter noon. Natatawa nitong sagot. Sorry. Yeah, I remember na. Ang tagal na kasi di ko akalaing naalala mo pa ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Siguro naman pwede ka nang ulit makipag-shake hands sa akin, di ba? Nakangiti nitong sagot. Natawa naman akong inabot ang kamay niya para pagbigyan to. Nakakahiya. Kanina pa nakalahad ang kamay niya pero hindi ko pa tinatanggap. Buti hindi to nabastusan sa akin. Parang gusto ko na tuloy na magtampo sa'yo eh. Grabe ka, bilis mong makalimot. Wika pa nito. Baka sa boses itong pagbibiro kaya naman hindi ko maiwasan na mapangiti. Pasensya na po. One time lang tayo nakita at di ko din ine-expect na muling magkukrus ang landas natin. Nasa na nga pala iba mong mga friends? Nakangiti kong tanong sa kanya. Katulad sa kanya, hindi ko na rin maalala pa ang kanilang mga pangalan. Basta't ang alam ko, 4 silang lahat. Yung 2 sa kanila nasa ibang bansa at ang isa na may nag-asawa na. Ako lang din na nagpatuloy sa showbiz. Nakangiti nitong sagot. Napatango naman ako. Mukha namang mabait sa Johnry. Nakakatuwa lang dahil naalala niya pa ako. Ang tagal na kaya nung nagkakilala kami. At isang beses lang yon, imagine. Alam na alam niya pa rin ang pangalan ko. Artista na pala siya. Hindi ko alam yon dahil hindi ko naman ako mahilig manood ng mga telebisyon at talong di din ako mahilig sa mga telenovela. Muli kong sinipat nang tingin ang sarili ko sa harap ng salamin. Nag-reapply ako ng lipstick at muli lumabas na ng banyo. Katulad ng sinabi sa akin ni Johnry, hinintay niya talaga ang muli kong paglabas. Nakangiti tong nakatitig sa akin bago nagsalita. Ikaw na lang ang partner ko ngayong gabi. Boring ang party kapag walang masyado nakakausap. Nakangiti nitong wika sa akin. Natigilan naman ako. Seryoso ba to? Why don't you tell me? Hindi mo ba kasama ang girlfriend mo? Tanong ko. Muli kong narinig ang mahina pa nitong pagtawa bago sumagot. Yes, nasa showbiz ako, pero wala akong girlfriend. Pero meron akong ka-love team. Nakangiti nitong sagot. Hay nako, pati ba naman ako? Lolokohin mo pa? Hindi ako maniniwala na wala kang kasamang babae ngayong gabi. By the way, kasama ko pala si na uncle at ang asawa niya. Maiwan na muna kita ha? Nakangiti kong paalam sa kanya. Akmang tatalikuran ko na ito nang maramdaman ko ang paghawak nito sa kamay ko. Hindi ko tuloy maiwasan na magulat. Ganun ba kapalagay ang loob niya sa akin upang basta na lamang akong hawakan sa kung saan gusto niya? Sorry pero gusto sana kitang makausap ng mas matagal pa eh. You know, gusto kitang maging kaibigan, Carmina? Seryoso pa nitong wika kasabay ng pagbitaw nito sa akin. Di ko naman maiwasan na mapatitig dito. Well, basta lang mag-promise ka sa akin na walang babaeng sasabunot sa akin ha? Baka mamaya kasama mong girlfriend mo at basta na lang kung aawayin. Nakangiti ko pang sagot sa kanya. Kaagad naman tong umiling. Nope,
Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong girlfriend kahit walang mga away sa'yo. Nakangiti pa nitong sagot. Okay, sama ka na lang sa table namin kung ganon. Baka hinahanap na ako ng mga kasama ko eh. Nakangiti kong sagot. Kaagad naman tong tumango kaya naman sabay na kaming naglakad pabalik ng mesa kung saan ko iniwan sila Vanessa. At Uncle, kasama na si Kuya Demetrio at ng kapatid kong si Logan. Nagulat pa ako nung pagbalik namin ng mesa na abutan kong kausap na nila, Uncle Peter. Nang bumaling ang tingin nito sa aming dalawa ni John Ray, hindi nakaligtas sa paningin ko ang biglang pagkunot ng noon nito. Hindi ko alam pero feeling ko tuloy hindi ako invited ngayon dahil sa klase ng pagkakatingin niya sa akin. Happy birthday ulit, Boss Peter. Nakangiting bati ni John Ray sa kanya. Tango lang naman naging sagot ni Peter dito kaya binati ko na rin ito. Nagtataka pa ako dahil lumapit si Johnny kay Logan at nakipag-high five. Magkakilala ba sila? Happy birthday, kuya. Thank you sa invitation. Wika ako din at naupo sa tabi ni Logan. Di na rin ako na walang makipag-shake hands pa sa kanya. Bahala siya. Iiwasan ko na makipagdaupang palad sa kanya. Baka hindi din naman ako makatulog eh. Yung simpleng halik sa pisngi nga lang, ilang gabi din akong ininda yon. Mahalaga sa akin ang presensya ng lahat, lalo na ng mga close friends ko. Kaswal naman na sagot ni Peter. Nagtataka pa ako dahil naupo pa ito sa katapat kong upuan, samantala nakipagpalit naman na upuan si Logan kay John Ray. Pagkatapos ito makipag-shake hands kina Uncle at Demetrio. Magkakatabi tuloy kami ngayon. Pare, mukha na para may bisita mo ah. Tanong naman ni Kuya Demetrio. Pilit nang umiti si Peter bago sumagot. Alam mo na, hindi talaga maiwasan, lalo na sa klase ng propesyon meron ako ngayon. Pero bala ko nang tapusin ang lahat ng contract ko at magre-resign na ako sa pagmamodeling. Pilit ang iting sagot naman ni Peter. Tahimik lamang akong nag-e-enjoy. Nakikinig hanggang sa napansin ko. Nagpaalam na ito para estimahin ang iba pa niyang bisita. Kahit paano nag-enjoy naman ako sa party. Siguro dahil sa presensya ni John Ray. Game kasi ito kung makipag-usap. Masyado rin tong ma-vocal na kahit sila Uncle Clarence at Vanessa, kinakausap nito. Ikaw na ba yung nakilala namin sa yate before? Narinig ko pang tanong ni Vanessa kay John Ray. Nakangiting tumango naman si John Ray. Opo, ako po yun. Hindi nga din po naalala kanina ni Carmina eh. Sa bagay matagal na rin kasi yun. Hindi pa po ko artista noon. Nag-start pa lang din ako sa modeling career ko ng mga panahon na yon at si Boss Peter ang mentor ko. Nakangiti namang sagot ni John Ray. Ang galing nga eh. Nakaka-amaze ka. Hindi ko talaga akalain na may nakakakilala pala sa akin na sikat na artista. Nakangiti ko namang sabat. It's my big pressure din naman na makadaupang palad kung mali ang isang Carmina Velasco. May halong pagbibiro na sagot ni John Ray. Ang galing lang. Ang gaan niya talagang kausap kaya tiyak na magkakasundo kami. Mabilis na lumipas sa mga oras. May short program na ginanap sa party ni Peter pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin yon. Abala kami ni John Ray sa pag-uusap. Kung ano-ano na kasi ang mga kinukwento ni John Ray sa akin. Feeling ko tuloy matagal na kami magkaibigan. Iniyaan lang naman kami nila Uncle, Vanessa at Logan. Sa bagay, masaya si Logan dahil hindi natupad ang sinabi ko kanina na 2 hours lang kaming magsastay. Nakita ko na siya na kung sino-sino mga kausap, samantalang sina Uncle at Vanessa naman nakikihalubilo na din sa iba pang mga bisita. Si Kuya Demetrio naman nauna nang umuwi dahil hindi niya kasama sa Julian. Talagang sumaglit lamang siya para hindi naman daw magtampo sa kanya si Peter. Kaming dalawa na lang ni Johnny ang nandito sa table at hindi ko rin maiwasan na matawa sa mga kwento nito. Kinukwento kasi nito ang mga experiences niya nung baguhan pa siya sa showbiz. Pati mga indecent proposal sa kanya ng mga kanilang personality sa showbiz na ikwento na rin yata niya sa akin. Ganon siya ka-vocal kaya naman halos hindi kami naghihiwalay ngayon. Grabe, kung pinatulan mo pala ang mga proposal na yon, baka bilyonaryo ka na or baka nga higit pa. Nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin ko ang pandidiri sa mukha nito kaya naman muli akong natawa. Sorry na lang sila. Kaya kong kumita ng pera sa sarili kong sikap. And besides, hindi naman ako naghihikahos. Nasa US sa mga magulang ko at kapag hindi nag-click ang camera ko dito sa Pinas, susunod ako sa kanila kaya hindi ko na kailangan pang magpakalunod sa kasalanan. Sagot nito. Di na ako nakasagot pa dahil biglang umalingaw sa mong paligid ang malakas na music.
May bandang tumutugtog at mukhang nag-uumpisa ng sayawan. Naglalakad na rin papunta sa gawi ko sila Uncle at Vanessa, kaya naman nakangiti akong tumayo. Mauna na kaming uuwi sa inyo ha. Mag-ingat kayong dalawa ni Logan. Wika ni Uncle sa akin, sabay sulyap kay John Ray. Opo, Uncle. Uuwi na rin siguro kami maya-maya. Hahanapin ko lang si Logan. Wika ko sabay. Nilibot ang paningin ko sa paligid. Imbes na si Logan na makita ko, sumalubong sa paningin ko ang galit na titig ni Peter sa gawin namin. Hawak kamay nito ang babaeng kung hindi ako nagkakamali, si Kyla Amanzano. Ang napapabalitang girlfriend niya. Okay, nakapagpaalam na rin naman kami kay Peter. Again, mag-ingat pag uwi. Huwag mong hahayaan si Logan mag-drive kung may tama na nga siya ng alak. Muling wika ni Uncle. Nakipagbeso muna si Vanessa sa akin bago siya tuluyang tumalikod. Let's go! Let's join them! Sayaw tayo, Carmina! Narinig kong wika ni John Ray na kaming dalawa lang ang naiwan. Hindi ba nakakahiya? I mean, hindi ako marunong sumayaw eh. Napapangiwi kong sagot. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi talaga ako marunong sumayaw dahil hindi ako mahilig sa disco. Don't worry, ako ang bahala sa'yo. Magaling akong teacher. Sagot nito, takmang hahawakan na ako nito sa kamay nang marinig kong boses ni Peter sa tagiliran namin. Pwede bang ipaubaya mo muna siya sa akin, John Ray? Sa lahat ng mga bisita ko, si Carmina lang ang hindi ko pa masyadong nakakahalubilo na medyo matagal. Bakas ang sobrang pagkaseryoso sa boses ni Peter habang sinasabi ang katagang iyon. Muli ko tuloy naramdaman ng bigla ang pagkabog ng dibdib ko. Tiningnan muna ako ni John Ray bago daan-daang tumango. Sure, why not? Nakangiti nitong sagot. Naramdaman ko na lang paghawak ni Peter sa aking kamay at pilit akong hinihila patungo sa bulwagan. Pinalitan na ang maharot na music ng malamyos na music, kaya naman magkayakap ng ilang mga besita habang nagsasayaw. Hindi ko maiwasang mapananok sa isipin na gagawin din namin ni Peter yon. Kagad naman nagbigay daan sa John Ray sa pakiusap ni Peter. Tumango na to at nagpaalam sa aking magbabanya na lang daw muna siya. Hindi ko alam pero nasa sense ko, ilag si John Ray kay Peter o baka ginagalang niya lang din dahil nabanggit niya kanina na si Peter ang kanyang mentor. Gayunpaman, di ko na lang pinansin ang tungkol sa bagay na yon. Kaswal kong hinarap si Peter para tanggihan ang pagyayaya nito na magsayaw kami. Ayoko at kahit ano pang mangyari, ayoko talaga. Kung karate or taekwondo pa yan, baka patulan ko pa kaagad. Sorry pero ikinalulungkot ko. Hindi kita mapagbibigyan sa nais mo. Sagot ko kay Peter at pasimpleng hinilang kamay ko na hawak-hawak pa rin ito. Wala siyang balak na bitawan ng kamay ko, kaya ako na ang kusang humila. Naiilang na rin ako dahil nakatingin sa gawin namin ang iba pa niyang mga bisita. Sa hindi kalayuan, kita ko rin ang girlfriend niya na nakamasid sa amin. Baka mapag-initan pa ako nang wala sa oras. Well, oo, celebrant siya at gusto niya akong isayaw. Pero wala naman sigurong pilitan, 'di ba? Hindi ko kaya may hahawak sa bewang ko sa gitna ng bulwagan habang may mga taong nanonood sa amin. Nakakahiya yun. Isa pa, nandiyan naman ang fiancé niya. Pwede silang magsayaw hanggat gusto nila. Bakit pa kailangan niya akong yayain? Why? I mean, ang pagsasayaw kapag may party, normal lang, 'di ba? Bakit ayaw mo? Seryosong tanong naman ito. Mukhang wala siyang balak na sumuko. Gusto talaga niya akong maisayaw? Bakit kaya? Sa dami ng mga bisita niya, ako pa talaga ang gusto niyang pagtripan? Hay, ewan. Nasa na ba itong si Logan? Bakit hindi ko siya mahagilap? Hindi ako sanay. Isa pa, hindi ako marunong. Pasensya na talaga, sagot ko. I am a good teacher. Pwede kitang turuan? Insist nito. Pilit ang iting umiling ako. Thank you na lang talaga. Pero hindi talaga po pwede eh. Marami naman dyan na willing silang isayaw mo. Sorry talaga. Sagot ko sabay iwas ng tingin dito. Pasimple kong hinagilap ng tingin ang kinaroroonan ni Logan. Nasa na kaya yun? Yayayain ko na sana siyang umuwi eh. Well, kung ayaw mo, ayos lang. Sasamahan na lang kita dito sa table. Narinig ko pang wika nito. Di na ako umimik pa. Hindi ko alam kung may mata na ba ng alak itong si Peter. Ngayon ko lang din kasi napansin na may tinatago din pala tong kakulitan. Katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa ni Peter. Wala akong balak kausapin to. Ipinagdarasal ko nga na sana umalis na siya eh. Inina tuloy ako binalikan ni John Ray. Paano kayong nagkakilala ni John Ray? I mean, napansin ko kasi na parang close kayong dalawa. Maya-maya yung wika nito.
Napasulip ako dito at kita ko kung gaano siya kaseryoso sa tanong niyang iyon. Una ko siyang nakilala nung birthday mo. Ilang taon nang nakakalipas. Tapos nakita kaming muli ngayon. Nagkamustahan. Masaya siyang kausap kaya naman nag-enjoy ako. Honest kong sagot sa kanya. Kita ko pa ang pagbabago ng timpla ng mukha nito. Hindi ko alam kung dinadaya lang ba ako ng paningin ko pero biglang nanlisik ang mga mata nito. Hindi ko rin malaman kung ano ang ginagamit niyang tono ng boses. Ngayon ko lamang kasi narinig iyon. Parang hindi si Peter ang kaharap ko. Bakit parang galit siya? Of course, I like him. Hindi ako magtatagal sa kumpanya niya ngayong gabi kung hindi ko naman siya gusto. Ang gaan. Hindi ko natuloy na ang pasasabihin ko nang padabog itong tumayo. Hindi ko rin maiwasan na magtaka. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang pagkuyom ng kamao nito. Palatandaan lang na nagtitimpi ito sa galit. Are you okay? Bakit may nasabi ba akong di maganda? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot. Bagkos, mabilis ako nitong tinalikuran. Nasundan ko na lamang siya ng tingin. Ano kayang problema ng taong yon? Weird. Bakit ang bilis magbago ng mood niya? Nag-away ba sila ng fiancé niya? Di ko maiwasang bulong habang muli, nililibot ang tingin sa paligid. Tumayo na rin ako dahil bala ko mag-ikot-ikot. Kailangan ko na talagang mahanap si Logan dahil lumalalim na ang gabi. Wala nang dahilan pa para manatili ako sa party na to. Sa kakahanap ko kay Logan, hindi ko namalayan pa na nakarating na pala ako sa may pool. Ayos lang naman yon dahil marami pa rin namang mga besita sa hindi kalayuan. Sinipat ko ng tingin ng paligid pero kahit anino ni Logan, hindi ko talaga makita. Ilang sandali din akong nanatili sa pagkakatayo sa gilid ng pool nang marinig ko na may nagsalita mula sa likuran ko. Are you Carmina Velasco? Tanong ng boses babae sa akin. Kulot na ako napalingon at kagad sumalubong sa paningin ko ang fiancé ni Peter, si Kyla Amanzano. Yes? Nagtataka kong sagot. Wala akong maisip na idadahilan para lapitan niya ako. Wala naman. Kanina pa kita gustong makausap, you know? Gusto kong magtanong sa'yo kung may something ba na namamagitan sa inyong dalawa ng fiancé kong si Peter. Tanong nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. What? What are you talking about? I mean, anong something? Nagtataka kong tanong. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Babae din ako. At sa mga kilos mo pa lang alam ko nang may gusto ka sa kanya. Sagot nito. Lalo naman akong nagulat. Hindi ko akalain na may tinatago palang kaparaningan ang girlfriend ng Peter na yon. Hindi ko akalain na pagbibintangan niya ako sa isang bagay na hindi naman nangyari. Hindi ko tuloy maiwasan na uminit ang ulo ko. First time ko kasing mabastos ng ganito. Miss, hindi ko alam kung ang ibig mong sabihin pero ito lang masasabi ko. Hindi ko type ang boyfriend mo. Nandito ako dahil best friend siya ng uncle ko. Inis kong sagot sa kanya. Kaagad tong napangisi. Mukhang hindi rin to satisfied sa sinasabi ko ngayon. Pigil ko naman ang sarili ko. Nabigyan to ng flying kick para matauhan. Oh really? Iba yatang sinasabi ng mga mata mo kumpara sa bibig mo. Hindi ko akalaing isa sa mga apo ng Velasco clan may tinatago din palang kalandian. Nakangisi nitong wika. Pakiramdam ko ay biglang nanlaki ang ulo ko sa sinabi nito. Walang sino man ang nangahas na pagsabihan ako ng ganon kabastos sa salita. Hindi ako malandi at lalong wala akong nilalandi. Shut up! Hindi ko akalain na mas mabaho pa pala sa imbornal ang kayang ilabas ng bibig mo, miss. Hindi ko rin alam na kaya mo palang magselos ng walang basihan. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, hindi mo ako kilala. Halos pabulong kong wika sa kanya. Talagang ipinakita ko sa kanya na galit ako. Mulitong napangisi bago sumagot. Really? I know mabango ang pangalan ng pamilya mo sa lipunan. Pero sa gagawin ko ngayon, tignan ko lang kung hindi ka mapag-usapan ng buong bansa. Nakangisi nitong wika bago sumulyap sa pool. Hindi ko naman nakuha ang ibig nitong sabihin, pero nagulat ako na bigla na lang itong tumalon. Medyo malayo kami sa lahat kaya't alam ko, walang sino man ang nakakita sa ginawa ng baliw na si Kyla maliban sa akin. Help! Help! Malakas pang sigaw nito. Tulala naman akong napatitig dito. Akbang tatalunin ko na ito para tulungan nang mapansin ko ang pagdating ni Peter. Diretso tong tumalon sa pool para sagapin ang baliw niyang nobya. Ano kayang mangyayari sa ginawang palabas ni Kyla? Mangyari kaya ang plano nitong masama kay Carmina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.